Hello, what's up mga pisan? Ayan, good morning. Ang aga ko dito sa farm. Ayan, at check natin yung mga sisiw natin. Ayan, nandito tayo sa ngayon, sa local band natin. Tara. Mga pisa, kagabi kasi, hindi ako nakapag-gym kasi medyo masama yung pakiramdam ko. So maaga ako natulog, maaga ako nagising. So kaya ito, pinuntahan ko dito yung area natin. Sarap sarap pagka ganitong umaga. Maaga ka magigising. Kumbaga marami kang magagawa maghapon, magiging productive ka. Kaya ayan, gala-gala muna tayo. Diba? Ang sarap ng umaga. Hindi ka pa nagpapatuka? So ayun mga pisan, iikot naman tayo sa ibang location naman natin. Tapos titingnan natin yung mga repa pits natin. Yung mga farm bodies natin, siyempre, bago sila kumain, nagtatrabaho muna sila. Ito ang kaibahan ng mga farm bodies kumpara dun sa mga nagtatrabaho sa ibang kumpanya. Dito, trabaho muna bago kain sa umaga. Yung mga nagkukumpanya is kain muna sa umaga, siyempre, bago umalis ng pumunta ng opisina, pumunta ng trabaho nila. Ha? Mas lamang ang pahinga. Oh, yun. Hindi kasi mga pisan na kanya-kanyang kanya-kanyang location kasi. Meron dalawa dito, tapos tigda-dalawa kada barn. Yan, kaya hindi masyadong lamog yung mga tao natin. Di ba, pagka yung tauhan mo sa farm is overall na lang, magkakameron ng bitin, kumbaga may mapapabayaang location. Kaya dito, yung sistema po namin is may kanya-kanyang toka sila kung saan sila area. Good morning. Na ito, ganito lang po ang trabaho niyan dito. Upo lang, yosi-yosi lang. Galing ha? Guys, so yung dun sa ating national traffic time. Hindi ka pa nagpapatuka dito? Purga? Purga ngayon. So, anong sistema ng instruction sa atin ni Alvin? Alas 8 patuka. Tapos, hindi po wapal ka ng tubig ng tubig. okay. Hindi, ibig ko sabihin, itong may pamurga na yan. Opo. Medyo hindi mo papatukain. Tapos pagka pinatuka mo, onti lang. Oo, sakto lang, no? Pero hindi mo pa rin yan naalisin dyan. Yung pagka patuka, hindi pa rin naalis yung may pamurga na, na painom. Day 1 ngayon ng purga. Hanggang kailan? Hanggang sa buwang kami. Hindi, kumbaga ilang araw ka magpupurga? 2? Ay mga pisan, 2 araw sila magpupurga kasi marami to, hindi lahat yan makakainom. So 2 araw, yung iba nga 3 araw pa magpurga. So ito mga pisan yung ating national. Ayan, tinan nyo mga pisan, nalapit sila kay Miling. Alam din ng mga to kung sino nagpapatuka sa kanila eh. Nakakakilala din yung mga manok natin na yan, yung mga sisiw na yan. Alam nila kung kailan oras papatukain, alam nila kung kailan sila hahabol, alam nila kung saang area sila tutuka. Ito mga pisan ng national natin, kita nyo naman ang mga figura niya, healthy ang mga yan, bata pa, medyo mapupulan na yung mukha. Ito isa na to, ayun, Mga pisan, hindi biro yung ganito kadaming breeds, Yan, pagdami ng breeds, paghirap ng pag-aalaga. Kasi syempre, yung volume niya is madami. Marami tayong dapat i-consider, diba? Kaya mas mahirap talaga pagka ganitong volume. Yan, yung iba, maunti pa yung breeds, nagkakasakit na. So, wag tayong magpadami ng breeds kung alam natin hindi pa tayo komportable sa breeding. Kasi malaking gastos to. Yan, dapat talaga healthy yung mga sisiw natin, Yun! It's coffee time! Thank you, Kap! Ayan mga pisan, coffee time na. Let's keep to the good part. Ayan mga pisan, ito magandang pagkakataon yung nagkakape tayo dito sa harap ng ating mga alaga. Ayan ito ang pinakamasarap, priceless to mga pisan.
itong ating ganitong pagkakataon. Yung magkakape ka, kita mo yung mga alaga mo. Ano, tapos nakaabang sila sa'yo. Sabi nila sa'yo, boss, bili ka na ng patuka. Oh, ba? Sabay higop ng kape. Thank you Lord for this moment. Ayan mga pisan, maraming pagkakataon talaga na ang sarap damahin. No? Ang sarap damahin yung pagkakataon na kakape ka ng ganito, komportable ka sa mga alaga mo. Ang sarap talaga mga pisan. Kaya ayun, lagi tayong gumigising na maaga para yung patak ng blessing. Pag nagparty si Lord ng blessing sa umaga, kadamay tayo. Sanayin natin mga pinsan na kung tayo ay wala namang gagawin sa gabi na productive para sa sarili mo, agahan mo naman ang gising. Hindi yung magpupuya tayo ng walang katuturan. Maiksi lang ang buhay, pisan. Kailangan natin gumawa ng maraming makabuluhang bagay. At yes, hindi naman lahat tanggap tayo, hindi naman lahat gusto tayo. May mga taong ayaw sa atin at may mga taong ayaw din tayo. Huwag tayo magmalinis. Mayroong mga tao na dumarating sa buhay natin na hindi naman natin masyadong feel. Hindi naman natin ina-attach yung sarili natin sa kanila. Huwag na lang natin i-attach pagka hindi natin feel kasi masasanay tayong namamlastik. Kaya ayun, ganun lang ang buhay. Pag hindi mo gusto, layuan mo. Pagka gusto mo, mahalin mo ng buong puso. Pagka kaibigan mo, pakita mo yung totoong ikaw. Ganun lang ang buhay. Kaya dito sa mga alaga natin, kailangan natin tutukan. Sarap ng pakaramdam ng ganito. Quality. Puntahan naman natin yung ibang area natin. Mga pinsan, walang kasing sarap talaga sa mga buhay magmamanok yung ganitong part, yung pumunta ka sa umaga o kaya sa hapon, magkakape ka, tapos makikita mo mga healthy yung mga alaga mo, tapos makikita mo yung mga tao mo sa farm, sobrang productive. Anong ganyan nung mga panahon na maliliit pa lang to, nakaka-excite na pumunta na sila sa ganitong age, tapos pagka nandito na sila sa ganitong age, nakaka-excite naman na mapacord na sila. Alam mo yung ganyan? Buhay breeding talaga is sobrang likot, sobrang daming struggle, sobrang daming kailangan pagpaplano. Hindi ka basta-basta pwedeng banat na lang ng banat. Kailangan na nakaplano, kailangan nakabudget. Yung bawat mangyayari is dapat scripted kasi hindi ka pwede bara-bara dahil kaakibat ito pera, kaakibat ito yung panahon na aaksayahin mo. Kaya kailangan dapat marunong ka magplano. Hindi lahat masarap sa mundo ng breeding. Kailangan na may tibay ka din, marunong kang makisama, marunong kang magbigay ng instruction ng maayos, hindi ka laging galit. Pagka gusto mong pasukin yung ganitong breeding, kailangan mo talaga na mahaba-haba experience. Hindi pa naman tayo sobrang veterano, pero marami na tayong pinagdaanan. Marami na tayong pinagdaanan na tao, marami na tayong pinagdaanan na struggle. Alam niyo yung mga pisan. At marami na rin tayong pinagdaanan na mga clients, iba't ibang clients, ayan. Kaya mga pisan, bawat punta ko dito sa farm, marami ako nare-reminisce eh. Marami akong inaalalang sitwasyon, panahon. Ang sarap lang sa pakiramdam mga pinsan na nagre-resulta na tayo ng maganda. Ayun mga pinsan, marami pa naman tayong pangarap, marami pa tayong dapat gagawin, marami pa tayong dapat gawin. At siyempre, kaya sinishare ko dito sa inyo, marami na rin tayong na-develop na tao. Kumbaga hindi naman sa akin galing lahat. Marami tayong na-inspire na mga kapatid natin sa industriya na meron na rin silang farm, meron na rin silang resulta sa kapapanood nila kay SP. Tapos magme-message sila sa akin out of nowhere, SP, maraming salamat sa inspirasyon dahil kung hindi dahil sa'yo wala akong farm ngayon. Ayun mga pinsan, yun yung aking purpose eh, why I'm vlogging. Hindi naman porke sa binabayad sa akin YouTube, di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam na may mga panahon na talaga nagpapasalamat sila sa akin dahil na-inspire sila sa mga ginagawa ko. Gusto rin nilang magka-resulta. At sana ikaw din na nanonood ngayon, hindi aksidente lagi na pinapanood mo ko.
Di ba? May mga panahon na gagalaw ka din. At may panahon na dapat gumalaw ka na din. Para itong pakiramdam na nandito ako sa farm umagang umaga, magkakape ako mamaya, ang sarap i-feel na kahit marami tayong pinagdaan ng unos, is may resulta tayo ganito. Ayun, pag umabot sa ganitong age yung manok mo, pasuwi-suwi na lang yan eh. Vitamins na lang, continuous na bakuna na lang to, suwi-suwi na lang. Then another skills na naman kung paano mo ito i-deliver sa mga kaibigan natin. Pag na-deliver mo yun sa kaibigan natin, sino magre-resulta? Tayo, pamilya natin, farm buddies natin, kaibigan natin, kung sino yung mga gusto mong tulungan sa kabila ng iyong success, di ba? Magagawa mo lahat ng mga gusto mo gawin sa kabila nung pagpapagod mo naman. Kaya kailangan natin magpagod, kailangan muna nating umintro, kailangan muna natin magtanim ng ugat para pagtubo na maraming bunga, marami kang pwedeng mapagbigyan ng bunga kung saan nagpagod ka. Kaya mga pisan, nakakapagod yung mga panahon na mag-iisip ka, nakakapagod yung mga panahon na gagastos ka. Pero at the end of the day, sino ba magbe-benefit? Sarili naman natin eh. Tayo naman eh. Kaya mga pisan, yun yung sinishare ko palagi dito kay SP Game Farm channel na magsumikap tayo. Hindi naman para sa akin yan eh, para naman sa inyo eh. So kaya mga pisan, tara, lalakad tayo. Ayun mga pinsan, yung mga farm buddies natin dito sa farm. Iniikutan natin yan, tapos tinitingnan natin yung kanilang ginagawa. Siyempre, hindi naman para i-check kung ginagawa talaga nila kasi sobrang productive na ng mga repapit natin dito eh. Kumbaga, kaya nagkaganon sila is tamang pagmamanage, tamang pagtuturo kung paano yung gagawin nila, tamang pagbibigay ng instruction. Kasi pagka pinuwersa mo yung mga yan, hindi nila mamahalin yung trabaho nila. Dapat lagi nilang gusto yung ginagawa nila, masaya sila sa trabaho nila. Kasi pagka narindi ang mga yan, pag nakatalikod ka, hindi nila gagawin yung mga instruction na binibigay mo. Alright mga pisan, ito ng ating second batch ng early bird. Ayan. Ito si Abrene Kahong. Hey, quality check! Ang gaganda ng alaga ni Kuya Hong. Oh? Hindi tinitipid sa patuka ba? Siyempre. Ayan mga pisan, dapat ganito lang yung ating sisiw. Kalmado lang, yung na umaga di ba? So dapat yan, kung gutom na gutom talaga mga to, kumbaga nagwawala na sila, dapat kalmado lang yung mga sisiw natin. Yan, ganyan-ganyan lang sila, hindi sila masyadong ikutan ng ikutan. Ayaw po namin ng ganon dito sa farm, gusto namin kalmado lang. Hindi sila masyadong gutom na gutom. Pero yung mga pisa, gutom yung mga yan. Hindi lang sila gutom na gutom. Yan, kalmado lang yung mga alaga natin. Dahil alam naman nila, lalapagan sila ng patuka eh. O mga pisan, hindi sign ng healthy yung gutom na gutom. Kailangan sila, ganyan lang. Kalmado lang sila. Tsaka mga ganitong age, mga pisan, hinihiwa-hiwalay na namin yung patuka nila kasi marami nang nangaaway. Kaya hiwa-hiwalay na yan. Pero pagka mga bata pa, straight lang yan. Kasi kailangan din naman natin sanayin sila na talagang hindi masyado nag-aaway-away. Kasi pagka bata pa lang sila, hiwa-hiwalay na, di na sila magkakakilala. Yung mga age nila is medyo malalaki pa lang, dun mag-aaway-away. Pero pagka ganito, na bata pa lang sila, mag-aasama na, straight. Kumbaga, naka-organize pa din, nakaplano pa rin kung kailan namin pag-hiwa-hiwalayin. Ganitong age, hinihiwa-hiwalay na namin yung patuka. Dahil merong hindi na dyan makakatuka. So, dinadamihan namin ng patuka para yung mga busog na, aalis na, magagala na. Tapos hiwa-hiwalay yung patukaan. Pero pagka bata pa sila, sama-sama pa para kilala nila yung isa't isa. Ganitong age mga pisang, pag niliguan na namin, hindi na sila magkakakilala, kaya ganitong age hindi na namin nililiguan to. Pag hinardening na, pag hinarvest na namin, tsaka namin liliguan dun. Tapos yung mga inahin na matitira, tsaka namin sila liliguan dito. 4 months na to mga pisan. So i-hardening namin tong part na to. Tinatapos lang namin yung first batch. Stress pa yan? Walang iya ka naman huhong. Bakit stress? Bakuna. Pero saglit lang sila. Bakuna 4-in-1 no? Ayaw mga pisan, stress pa daw yung alaga niya. Ano yan? Hindi kasi nagbakuna kami ng 4-in-1. Yung 4-in-1, Gumboro, Newcastle disease, ND. Gumboro, ND, Rio. Ano yung isa sa 4-in-1? Teka lang. Gumboro, ND, IB, Rio. Yun. Yan yung mga kapaloob sa bakuna natin. Gumboro, ND, IB,
IB is infectious bronchitis. Tapos Rio, yung sa buto. Yan. Kaya yun yung binibigyan namin. Last na bakuna po namin yun. 4-in-1. Yan, nandito naman tayo sa mga pulit na lang yung natitira dito. Ito mga pisang, pulit na lang yung mga to. Yung mga natira dito sa ating first batch. Kasi na-harvest na natin yung mga ano, gaganda oh. Oo. Gaganda ng mga pulit na to mga pisang, no? Halap. Close up. Tinan nyo naman, oh. Oo. Ang popular na yan. Ayun mga pisan, mindful din tayo sa lalagyan ng ating painuman, ha. Yan. Kung saan natin ilalagay yung painuman, dapat hindi naiinitan mga pisan. Yan. Para hindi sila magkasipon. Yan. Iwas sipon yung mga ganyang pisan. Kasi pagka nainitan yan, atas na inom ng ating mga manok, yari. Yan. Magkakasipon sila. Nagkamali ka pero hindi ibig sabihin na wala ka ng ginawang tama. May mga pagkakataong nalulungkot ka dahil sa isang maling desisyon. Sinisisi ang sarili mo kung bakit ganito at bakit ganon. Kung sana hindi ka pumalpak. Kung sana pwede nilang ibalik ang lahat pero imposible. Kesa paulit-ulit kang lumangoy at malunod sa dagat ng pagsisisi. Bumangon ka at magsimulang muli. Dahil ikaw ay hindi isang pagkakamali. Nagkulang ka pero hindi ka isang pagkakamali. Napuruhan ka pero hindi ka isang pagkakamali. Naloko ka ng 1, 2, 3 beses pero hindi ka isang pagkakamali. Dahil ang pagkatao mo ay hindi base sa mga pagkakataong nadapa ka, kundi sa mga pagkakataong lumaban ka. Isang patunay na tao ka lang. Nagkakamali tulad ng kahit na sino man, pero hindi ka isang pagkakamali. At sa muli mong pagbangon, kasama mo siyang aahon at hayaan mo siyang dalhin ka sa tamang direksyon. So paano mga pisan? Ingat. I am